Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsor na nagbibigay po ng tulong sa amin, sa mga anak ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po sa ating mga viewers, subscribers at mga sponsors po. Ganoon din po sa ating mga butihing OFW. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa hapon pong ito mga kalingap, nandito tayo ngayon kay John Marty upang kumustahin at dalawin na natin sila kung ano na bang nangyari sa buhay nila itong mga 1 linggong nakalipas, at bihira na po natin sila mabuntahan dahil marami na po tayo ngayong priorities mga kalingap na ginagawa. Tapos na rin po kasi ang pabahay nila, kaya medyo bihira na lang natin sila mapuntahan. Pero nandito tayo ngayon para hatiran sila ng ayuda o 1 kaban na bigas at mga groceries po. So wala po magbubuhat ng bigas mga kalingap. So groceries na lang dalhin ko, iwanan na lang yung bigas. At tara po, pupunta na po ako kay kanila John Marty. Yan. Gustahin natin kung ano na bang nangyari sa kanila mga kalingap itong mga linggong nagdaan. Kumusta na ba ang bahay nila? Naalagaan ba nila ng mabuti? Kumusta na ba si John Marty? Yan, dala po tayong grocery. Yan po, grocery para po yan kay John Marty. Yan. Ha? Baka nandun pa yung sinarap. Puntahan mo sa court. Pauwiin mo. Yan. May ginagawa daw, may activity sa kanilang court. Pinapunta natin si yung bata. Kunin mo yung bigas doon. Sabi ka sana, saan si John Marty? Ano ba? Hindi pa uwi. Pinapauwi na po kanina. Kumusta na kayo? Ha? Yan. Hindi mo pa ito na ano, patag? Ha? Patagin mo na to. Baka pag biglang magulan anuhin yan. Sa inyo man itong bahay, hindi kayo na magpatag niyan. Hindi, ibabaw mo lang. Oh, halo yan. Tumaas, oh. Para maano, para makita yung ganda. Kumusta? Asa na John Marty? Kumusta naman kayo? May trabaho ka na? Wala pa? Ha? Isa lang po, pag-alabas ng inyo, pag-bunot ng inyo, Oo. Kahit pa paano? kakaraos naman. Oo, malaga makaraos. Wala naman pasok mga bata. Dahil itong mga linggong nagdaan, nagpasok sila? Pasok sila? Buti naman. Si John Marty nagpasok din. Yan ito, ipatag mo. Yan mo. Ang pangit tignan Nakaumbok yung yun. Pag hindi mo para pag nag-ulan hindi kayo mapasok ng tubig dyan.
Pasukin kayong tubig dyan. Yeah. Tapos babaan mo na lang yun dito. Oh. Sige, sige. Ayan na. Ayaw na, andito na si Otto lang hudlong. Ayan o. Yan, may isang kabang bigas sila. Grabe. Mahal na mahal kayo ni Dr. Lab ah. Di kayo pinagugutuman ah. Nagutuman ba kayo? Hindi. Wow. Pagod na pagod ka. Hindi ko na kasi kaya buhatin yan. Kaya... Parang nanghihina ka po ata. Ha? Anong nangyari po sa'yo? Parang nanghihina ka. Nanghina? Ano po? Hindi. Hindi ko lang kaya magbuhat yan. Ano nang balita? Ayos naman po. Kasi yung kapatid ko masyado na pong ibawlan. Na, ano nangyari? Kasi po kahit unting ano po sa kanya kasi minumura niya po yung tatay namin. Nagmumura? Minumura niya po yung tatay namin tapos pinapalayas po kami ni Papa. Hmm. Kaya minsan po nakasaktan ko po. Aminin ko po, nasasaktan ko siya. Nung isang araw po, yung pagpitik ko po sa kanya ng kamay, nagpusi po yung bibig niya, nagdugo po. Pasensya na po sa mga basher. Sa mga basher ko po yun, pasensya na po. Ay, sa mga sponsor po ni Marte at nagmamalasi ako po kay Marte, pasensya na po sa inyo. Gusto ko lang po matuto ang kapatid ko ng tamang asal po. Na may respeto po siya sa sa taong dapat irespeto po. Lalo na po sa magulang namin. Kasi mahal-mahal po kami ng tatay namin. Kasi kung sakali pong layasan siya ng tatay namin po, kawawa naman po siya. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo nung tumawag ka? Kasi po, yung pagtawag ko po sa kanya, minura-mura po kami ni Papa, tapos lumayas na daw po kami ni Papa. Kasi sa ambi po, sino sa kanya nagbigay ng karapatan para palayasin kami? Sabi niya, siya daw po. Sa kanya daw pong bahay na to. Kaya medyo nag-init po yung ulo ko, sabi ko. Kaya yung time na yun, parang gusto ko na pong umalis dito. Nagsisisi din po ako sa ginawa ko kasi nasaktan ko po yung kapatid ko. Kasi kawawa naman po. Alam ko naman pong kawawa kasi. Maldito ba? Nagmamaldito ba? Si Jan Marte? Lumaban sa inyo? Ano po siya? Hindi po siya nalaban pero lagi lang po siyang nagmumura. Tapos pag sabi kong tumigil po kasi masasaktan siya. Saktan daw siya po, yun sabi niya. Talagang palaban po siya sa amin. Kaya ayaw. Kaya minsan po inaalisan ko na lang pag kailangan kayo nang umintindi dahil tapos kahit siya sabi niya pong bahay ito at lumayas kami, hindi siya po marunong ng gawaing bahay. Yung pang kinakasakit loob ko po kasi pinapalayas kami, hindi niya man po kayang gawin yung mga gawain dito. Kahit po maglaba, hindi niya nagagawa. Tapos yung mga binili mo para sa kanya o para sa amin man po yan, sa kanya lang daw po yun, wag natin po pakailaman. Yung mga bagong plato, wag daw po kami mangingin alam. Tapos gamitin lang namin daw po yung sa amin lang po. As in pag-aari lang namin. Kasi sa kanya daw po yun. Stricto pala. Naging stricto na si Jan Marte. Po. Kung dyan sa mga basher po, masabi sila na dahil ito sa magulang namin. Hindi ko din po sigurado kasi ang nanay ko nung bago po itong i-vlog si Marte, talaga po parang nabago yung ugali niya dahil ito. Naging sinungaling po siya din. Sino? Nanay mo? Opo, dahil kay mama. Pero po. Kasi doon siya dati kay mama mo? Dati po, bago po siya i-vlog. Parang tinuturuan siya ng mama mo? Kaya po yung hindi siya dito umuwi dati. Napaka yung bahay ng kanito po. Tapos si mama po yung mga 2020 po ata yun. Yung si mama po nun, sige lang pong gala kasama si Marte. Tapos kasi baka yung po dahil doon, kaya nagiging sinungaling si Marte kahit dun sa tita ko dati po nandun siya. Sinungaling po siya. Kahit naman po kasalanan niya, naging kasalanan ko po nun. Kaya sabi ko, intindihin ko na lang po. Tapos galit, yung pagsakit ko dun kay galit sa akin si kuya kasi dapat daw po inintindi ko na lang. Sabi ko, pasensya na kay kuya. Sabi ko, tanakulan ko. Ito lang po sabi ko naman. Mabait si kuya mo, no? Opo. Mabait po si kuya. Kaya po nilayasan ata, hindi ko lang po sigurado, ata lang po. Hindi ko lang sigurado. Kaya nilayasan po ata si Martin ni kuya kasi dahil nga po sa ugali Martin kakaiba niya. Kasi dati po, si Martin po, pag binibigyan mo siya pera, isip niya po sa kanya lang po yung lahat. Sabi niya, pero kalagi niya pong sasabi kay kuya yung pera daw po niya. Kaya yung parang umilit na yung ulo ko, linayasan po siya. Kaya yung nag-gusto niyo ko.
Nagpasok kayo? Ako po, hindi na po nakapasok. Bakit? Wala po pang sabi. Wala pamasahe? Wala na. Ang lapit yan eh. Yan po. Saan ka ba napasok? Taisan po. Taisan? Opo. Taisan ka pala. Si Marte po, nakakapasok po. Oo. Kasi malapit lang naman po. Ako po, Wala na kayong pera? kasi po, hindi naman po nakakakuha si Papa ng malaking income. Halos yung nakukuha na po na pera ni Papa sa trabaho niyang extra lang po. Mga pangkain lang namin po, pinago. Tapos, ano po, pakaalis niya ni Papa po sa trabaho, yung si Margie po. Mumura-murahin pa si Papa. Hmm. Nagalit nga po si kanina ni Papa kasi kahit yung tulog ako dito pag pinto sa akin, Papa po, yung ano po, yung kasi parang may sira ulong binata. Hmm? Parang inuutos-utosan lang si Marte po na timplahan siya ng kape, kuhaan po ng pagkain. Sino? Si ano po, tapos pinagalitan ni Papa po si Marte. Tapos nagsalita po yung sira ulong ng lalaki. Na manahimik daw po si Papa. Yung nagalit po si Papa. Nagalit po si Marte. Bakit? May siraulong lalaki pumupunta rito? Hindi naman po pumunta dito lang po sa likod sing tambay po. Tambay sa likod. Okay lang. Sa likod lang, huwag lang pumasok sa bahay nyo. Dahil yung bahay nyo ay para sa inyo lang. Opo, wala na ako po dito pumupunta. Kung may magchichismis man po dito, may magsusumbong sa'yo na may uminom dito sa bahay, magpakita sila sa akin. Wala naman. Kasi wala po. Wala, never po dito. Nag-iinom po si Papa, pero wala, never po dito nag-inom sa bahay. Nainom po si Papa, pero hindi po dito sa bahay. Sa likod lang. Hindi po, kung hindi sa kapitbahay, dyan po sa dyan. Dyan po nainom dyan sila dyan. Dyan po sila. Tama yun. Huwag dito sa bahay. Kasi Ano po? masisira yung ganda ng bahay nyo kapag inumpisahan itong may mag-iinuman dito. Wala po. Oo. Tama yun. Doon po sa nagbabash pala po kay Papa. No, Sana meron po- ba? Yun po, doon sa pag ano po, yung lasing daw po. Lasing po nun si Papa, pero pasensya na po. Alangan naman po taguan ka niya, porkit lasing siya. Kasi nakainom po talaga siya nun. Pasensya na po sa inyo kung nakiusap. Nabas pala si Papa. Opo. Di ko man nababasa yun. Kasi kung pasensya na po kung nakipag-usap si Papa ng lasing, ay ayos naman po yung pag-iusap ni Papa po. Medyo ano lang po talaga, medyo may nasasabi siyang pagkakapalan ng mukha po. May napansin lang. Tapos dun sa vlog po ni Kuwaboy, pasensya na din po dun. Kasi parang walang respeto daw po ako dun eh. Kasi hindi daw po ako nag-bless. Pasensya na po, hindi pa po ako naliligo. Gano'n. Sa daming tao. Okay naman. Sa daming tao yun. Pero ano po, kaya ko naman po respeto ng mga tao. Okay naman ang okay naman ang dating nyo sa tao. Kasi, Meron lang talaga kasi mga dating galit doon sa kanila mama mo. Normal yun na galit din sila talaga. kasi po si Papa po nagagalit doon sa mga nagbabash kasi masakit man po sa loob niya na ang salita po na nagbabash sa kanya. Ano po, wala daw siyang kwentang ama, ganun po. Kasi yun lagi po, pag nagsasalita patungkol si Papa sa mga vlog niyan, yun po lagi niyan sinasalita sa amin. Kasi galit na galit. Galit lang sa mga bash. Sabi ko, Papa, hayaan mo na pa. Mamaya po, wala po yan alam dyan sa mga sa kwentong buhay natin. Kaya wag mo na papakialaman, hayaan mo sila. Okay naman. Ang pagsasama nyo rito, kailangan lang talaga si Papa mo supilin si John Marte sa kanyang magiging mandito. Siyempre, normal sa kanya, saktan niya yung anak niya. Kung naging pasaway, saktan niya, okay lang yun. Sa akin po, hindi ako nasasaktan ni Papa. Kasi pero tatay man yun. Pero mga tatay mo, mukhang hindi niya nanakit yan para si kuya mo rin eh. si Papa po, parang wala nang gana ba. Parang dati naman po talaga may respeto naman si Marte kay Papa. Ngayon wala na po. Talagang pag hindi. Dahil, asa na yun? hindi ko na po masasabing dahil sa pera kasi kasi dati po, kunyari maghihingi siya kay Papa ng 20, bibigyan ni Papang 5 piso, 10, direct po siya kay Papa. Kasi dati po nasanay talaga siya, isang araw niya 300 yun nga, masakap. Kaya ngayon, nung bihira na, wala na bihira na kayong dalawin kasi siyempre tapos na ang bahay nyo. Naiintindihan mo namin. Kung dadalawin man kayo, kung meron magpadalang sponsor, dadalawin ko kayo. So dapat, ang paggastos ng pera, unti-unti lang talaga, hindi pwede yung waldas ng waldas. Tulad yan, binili ko na kayo ng isang kaban. Para sigurado, importante ulam na lang. Yan, di ba? Matanong ko lang po dun sa trabaho ni Papa. Ano po, kamusta po? Sabi ko po. Yung wala pa, kulang pa ang budget. Pangalawa, doon na lang ako kumuha ng tao. Sige po. Mayroon umpisa dito, baka maumpisahan yung kay yung kay tata. Kasi, Di bali, kung dalawa din naman ang kailangan ko, si Papa mo pa rin doon. kasi po, sabi ni Papa, parang umasa daw po siya dun sa trabaho.
Di, dalawa din naman ang kukuhanin kong tao doon. Dalawa sila. Kasi po, ano Ang problema, malayo siya. Opo. Kaya naman po dun sa kaya. Wala man siya bisikleta. Hindi po, kaya niya magpahatid sundo sa kapatid niya, may motor. May masalong-salong. Ang po kaya. Sige. Gusto niya. Okay. Dalawa man din. Ang kinuha ko doon, isang karpintero. Siyempre, kailangan man din isang alalay doon. Pero medyo mababa na ang araw. Opo, ayos lang po yun. Kasi po dito, parang sige hintay po si Papa. Nag-uuling po ngayon si Papa dyan. Mag-uling. Uling lang. Sige lang. Kung may project, wala pa naman, di ko pa inumpisahan yung project. Sige po. Kukunin ko pa rin siya. Dalawa sila nung isang karpintero doon, dalawa sila. Tatanong lang po si Papa. Kasi hindi man pwede magkarpintero doon na walang alalay. So, kukunin ko pa rin siya. Ayaw daw po ni Marty ata magka-vlog. Ha? Ayaw po ata ni Marty magka-vlog. Dahil sa kaya na ginawa niya. Saan? Ayaw po daw. Saan si San Marte? Wala po, hindi ko na tinataguan niya ako. Hindi ko nakita, dalawa na pinapaano pa. Bakit nagtatago? Kasi po kaya yung ginawa niya eh. Kahiyan yung ginawa niya. Opo, hindi siya makakapagsalita. Ano dito bang sa ginawa sa inyo ni Jan Marte? Hindi po, sabi po kasi sa akin, kung ano daw po, kung ganun din lang daw, aywan ko kung bakit niya ako gustong palayasin. Umalis lang daw ako. No. Kasi, isipin niyo po, kahit tayo ako, kahit kahiyan ko na nga, sabihin niya pa na, ay wala na akong tatay, wala na akong nanay. Hindi, nahihiya din ako, kaya lang. Hindi mo siya sinupil bilang ama ka? Hindi po kasi, Hindi ka talaga nanakit. Ayun, yung kagandahan sa iyo dahil sinasaktan ka na ng salita ng anak mo. Pero sa totoo lang, sabi ko sa kanya, pag ako noy umalis, magsisisi ka kasi hanapin mo din ako. Kasi yung feeling na baliwalain ka ng isang taong lalo't ka mag-anak mo, masakit yun sa loob. Dahil ilang taon ako nagsisi, hindi ko kayo kasama. Sige lang, tuloy lang tatay. Tapos ganyan sasabihin mo sa akin, ayaw nga, sabi nga ni, yung kapatid ni Vanessa, ayaw daw magpakita kasi may kasalanan. Sabi ko, bakit? Wala namang problema doon. Nandito ako para dalawin siya, tapos taguan niya lang din ako. Yan nga. So ano ba mga sinabi niya sa iyo pa na nakakasakit? Yun nga po. Wag daw akong gagamit ng mga gamit dito kasi hindi daw namin yung gamit ni Simon. Sabi ko, hindi naman pwedeng hindi ako niyan gumamit kasi gagamitan niyan dito bukod doon. Kagaya niyan. Nagalit pa nga nang laban ko yung cover ng kanyang mga pom niya eh. Sabi ko, wag ka magagalit kasi hindi ka naman naglalaban yan. Di, sino ka kung maglalaban yan? Alangan, ibayad pa natin yan. Wala naman tayong pambayad. Tama. Pahanap mo Nonoy para makausap daw ni Dr. Love. Pagkausapin mo. Ang ginagawa niya, parang naging na siya, swail na siya dahil sa tagal ng panahon na nawala kayo sa kanya at naging pakalat-kalat siya sa kalsada. Pinapaliwanag naman po sa kanya ng kuya niya na kaya naman ako nagtatrabaho para makatulong ako sa kanila sa panggastos. Kasi kung dito naman po, kagaya nga niyan, nag-request yung kuya niya na umuwi na ako. Bali po, parang nanilibago ako sa kanahihirapan ako dito kasi nga wala akong permanenteng trabaho. Tama. Sa pakiusap ng kuya niya kasi anak ko din si panganay yun, umuwi na ako kasi tama nga naman, kung kumikita din naman ako, mapapabayan ko mga anak, parehas lang. Wala din ka namang kwenta. Saka po sa totoo lang, napikon ako dun sa bus nila na wala daw akong kakwenta-kwenta ang tatay. Kaya umuwi na ako. Huwag nilang magsasabi nun kasi sabi nga ni Bunong, nung panganay kong anak, hindi man nila nakikita ang padala ko. Kaya nga. Kaya wag nilang sasabihin na wala akong kakwenta-kwenta ng tatay. Dahil kung sa totoo lang, kung nasa lugar nila ako sa totoo lang, gano'n din gagawin nila, maglalaya sila para makapagtrabaho. Kasi mahirap dito ang trabaho. Tama. Pero po ngayon, sinisikap ko din naman makaraos kami kahit pa paano. Tama. Hindi yung sasabihin nila na nandun ako, nagpapasarap, tapos yung mga bata pinapabayaan ko ganun lang. Kinabayan na nga daw, hindi pa po umuwi. Hindi naman po kasi ganun kadali ang proseso po ng ng pag-aalis po sa farm. Kasi po, pagka may sakit ang baboy, noong October pa po ako nag-resign, kaya lang nagkasakit yung baboy namin.
Pag umuwi po ako ng Camarines Norte, yung farm namin ang sisisihin pag nakadala ako dito ng sakit na ASF sa Camarines Norte. Ako ang bali yung farm namin ang sisisihin kahit wala na ako doon, yung farm namin ang sisisihin kasi galing ako doon. Kasi kumpanya yun eh. Kaya sabi ko, gustuhin ko man ay may patakaran sila na talagang hindi kagaya sa construction na kahit kailan mo gustong umuwi, uuwi ka. Tama. Kaya sabi ko, uuwi na lang ako. Sinisisi nga ako ng mga... Antay-antay ka lang doon sa trabaho na gagawin natin kasi nag-iipon pa ako ng pera. Opo, naintindihan ko naman po ito. Kaya ko naman dito mag-utay-utay. Na nag-iipon pa ako ng pera para magpisa ko yung trabaho. Kumuha na ako ng isa doon, taga roon. Tapos isa ikaw dito. Dalawa kayo. Hindi man pwede magtrabaho isa lang. Opo, kasi hindi naman talaga yung kaya ng isa. Kahit kaya lang yun. Dalawa talaga. Kumuha ko isang... May mga gamit na doon. Tapos, bibili rin tayo ng mga konting gamit mo. Para makagawa yun ka ng... Yun pong mga pangkaraniwang gamit lang yun. Oo, martilyo, lagari. Tapos hulog, tapos hulog. Metro. Yan bibili kita. Kaya lang, ipon muna akong pera kasi kailangan ko ng malaking... Hindi naman basta-basta po kasi basta-basta, baka mamaya, katulad nito, nag-umpisa ako nito, ang pera kong hawak-hawak, 40,000. Hindi ko na alam kung paano ko ituloy, pero sa aawa ng mga viewers at mga sponsor, bigla na lang nagdatingan. Kaya imbis ng plano talaga nito, half body lang eh. Pero ayaw pumayag ng mga sponsor. Sabi na, yung plano din ito, 1 kwarto lang. Tapos, pinagawaan talaga si John Marte. Kaya naging 2 kwarto. Ang problema ngayon yung bata, naging mukhang lumalaban na yata sa iyo. Di naman po totally lumalaban. Hindi naman lumalaban. Sa pananalita niya, kasi kanina talagang nagalit na po ako. Umalis siya. Bumalik dyan, naglambing sa akin. Sabi, Papa, may 20 ka. Sabi ko, mayroon pa naman dito. Binigyan ko. Tapos, maya-maya na naman, pupunta daw siya sa basketbulan, humingi naman sa akin ng 10. Yun, okay na kami. Naintindihan ko siya, pero sana intindihin naman niya ako kasi maraming nakakarinig, magulang ako, tatay ako, ginaganon lang niya ako. Pinagalitan na nga nitong kapitbahay ko ni Pading Erwin na hindi niya ganyan daw ang dapat sa tatay na sinasabi ng bata kasi hindi kanya na nahihiya ka na awa sa tatay. Naging bastos siya doon sa nangyari doon sa pagsama-sama niya doon sa kanyang ina. Baga, para naging hopeless siya nung panahon na hindi siya. Yun na nga po ang sinasabi niya kanina. Kahit anya buhay kayo, itinuturing ko na niya, wala akong tatay, wala akong nanay kasi wala kayong mga kwenta. Masakit man. Napakaano mo. Kaya nagalit ako. Ikaw na lang iintindi niya sa bata at kailangan mo siyang normal po yan. Yung tutuwirin mo siya uli na magiging magalang kasi nagiging swahil na siya. Dadaanin ko na lang po sa diplomasya sa kasalambing. Diplomasya talaga sa lambing. Bilang ama ka, bunso mo rin yan. Hindi ko naman po pwedeng saktan yan kasi talagang hindi ako nananakit ng bata. Yun ang kagandahan sa'yo. Hanga ako sa'yo. Saan ka galing? Meron maraming balita sa'yo Opo. Ano bang ginawa mo? Pinalayas po si Papa. Pinalayas mo si Papa mo? Opo. Ay, paano kung lumayas yan? Ha? Bakit mo pinalayas yung ama mo? Wala po. Kasi? Anong dahilan at pinapalayas mo yung ama mo? Anong kasalanan niya sa'yo at pinalayas mo yung ama mo? Wala po. Ha? Wala. Tingin ko, naging maldito ka na. Dapat, imbis na hinahangaan ka nitong mga viewers mo, tapos napakita ka ng hindi magandang pag-ugali, magagalit yung tao sa'yo. Dapat, ngayon, nandyan na yung tatay mo, magpasalamat ka. Hindi ka ba masaya? Nandyan ang tatay mo? Ha? Hindi ka ba masaya? Sagot. Masaya. Bakit mo sabihan di maganda yung papa mo? Ha? Pera lang ang dahilan kung bakit ka nagagalit? Nagagalit ka dahil pera, di ka binibigyan pera, ganon? Hindi naman po nagiging maraming pera. Minsan lang ako na pag umaga. Bakit naging gastador ka nitong huli na alam mo naman na hindi na kayo madadalaw ngayon masyado dahil tapos na yung bahay nyo, umubos tayo na malaking halaga dito. Siyempre, ang dami ko pang tulungan ng ibang tao. Siyempre, intindihin mo dapat yun. Hindi mo muna si ginawa sa kuya. Ginawa rin po sa akin kasi yan eh. Anong ginawa sa'yo ng kuya mo? Sabi ko dyan. Sinuntok po.
Kasi nagkamali ka raw. Patuloy mo, ako masambag na yun. Wala. Sino po? Tapos, ayaw mo na kuya. Ano? Ubog ko niya. Nabugbog ka? Opo. Nandiyan naman tatay mo, hindi ka tinulungan? Hindi po. Bakit? Kasi katutulungan ako na pinagkalitaan mo kung ano. Paano ka nga pala tulungan ng papa mo? Inaaway mo lahat yung mga taong kasama mo. Ha? Hindi ka nga talaga kampihan kasi ikaw ang nawala sa tama eh. Ulito ka. So, anong gagawin natin? Itutuloy mo ba yung ganun pag-uugali? Hindi na po. Ha? Hindi na po. Ayaw ko na marinig yung ganun lumalaban ka sa magulang mo. Dahil ang tinutuwid namin dito, ang mga pagkakamali, itinutuwid namin dahil ayaw namin magiging ganyan kayo pagdating ng araw. Suel kayo. Kung magiging suel ka at papabayaan kita, hindi na papayag na pabayaan kita. Panuorin na lang kita doon sa mga mali mo. Kasi inaayos namin yung buhay mo para mabigyan ka ng magandang buhay. Para magbigyan ka ng magandang bahay. Hindi yung pinipilit natin makarating yung papa mo rito, pinauwi na lang natin. Pagdating dito, pinapalayas mo naman. Alam mo, hindi maganda yung nagpapayak ng ama. John Marte. Mulang ayaw ko na marinig yun, ha? Ha? Yung lumalaban ka sa kanila? Ha? Hindi yung hindi natin kakampihan yung mali dito. Mali na nga, kakampihan pa kita. Hindi to ako tutuwid kita. Binigyan ka na ng bahay, binigyan ka ng magandang surroundings, ha? Magpasalamat ka sa mga sponsor na mayroon kang magandang bahay. Tapos pagdating dito, hawayin mo lang lahat mga taong kasama mo. Hindi mo naman kaya mabuhay mag-isa. Nung araw, pinabayaan ka lang ng mama mo. O, di ba? Tama, mali? Pinabayaan ka lang, nilagay ka lang kung saan-saan. Saan ba kita nakita? Nakita po. Kay tita. O, kasi hindi ka malagaan ng mama mo. Tama ko, mali? Mali? Tama. Tama. Hindi ka malaga ng mama mo, kaya napilitan ka ilagay doon sa tita mo. Sa kabila na napakamurang edad mo. Tapos ngayon, na maayos ng buhay mo, nagiging swell ka. Hindi maganda yun. Di ba? Yan, Mati? Sige. Ayos na tayo, ha? Ayaw ko na marinig na nagpapalayas ka ng tao. Kung tatay mo kung may babae na yan, palayasin mo. Kung magdala ng babae, palayasin mo. Pero kung wala namang dinadalang babae sa inyo at ikaw ang inalagaan niya, huwag mo siya palayasin. Dahil inalagaan ka, magpasalamat ka, inalagaan ka ng ama mo. Tama? Tama ko mali? Di ba? Mamaya marami akong marinig yan sa kapitbahay na hindi na maganda ugali mo. Mas lalo hindi maganda yun. Di ba? Marami pa tayong pagsasamahan. Pero kung magiging suail ka rin lang sa bandang huli, ano pang nangyari sa tinutulong ko sa iyo na nagiging suail ka man? Paano pa kita tulungan? Paano pa kita i-vlog kung ang mga tao ayaw na sa iyo? Dahil lumalabang ka na sa magulang mo. Di ba? Magbago ka na, John Marte. Ayoko na marinig yung ganun, ha? Magiging masunurin tayo. Harap ka sa akin. Ba't nakatalikod ka? Ayoko na makarinig yung ganun na naging-pag-away ka sa kanila. Alam mong mali ka, pagpilit mo sa yung mali. Ano? Papa mo umiiyak. Di ka ba naawa papa mo? Di ka ba natuwa na nandito na papa mo? Ha? Tanong kita. Di ka ba natuwa nung nandito na papa mo? Ha? Sagot. Natuwa ka. O, nandito na papa mo, may mag-alaga na sa'yo. Kapag si kuya mo, di ka kayang alagaan. Kulata ka kay Simon. Yan, si Judas, mangungulata. Di ba? Ngayon, hindi ka na masyado nasasaktan. Masaya ng buhay mo dahil andyan ang papa mo. Di ba? Huwag mo silang apihin din. Pantay lang. Kung huwag alam, gastador ka raw. Ikaw ang gastos ng pera. Wala naman akong pera na ibigay na sa'yo. Kunti na lang. Di ba? Sige na. Okay na yan. Ito, may bigas ka na, magugutom ka pa ba yan? Hindi na. May grocery pa. Ayan, grocery. Buksan mo grocery.
Buksan mo yung grocery mo. Ayusin mo yung ano, ilagay mo rito sa dibdib mo yung ano. Yan. Buksan mo yung grocery. Yan. May gatas ka. May noodles. Pero, kumpleto sa pagkain. May isang kabang bigas. Kalahati nga lang. Pero isang kaban pa rin tawagin yan. So, hindi na kayo magugutom. Gusto mo, hindi ko bigyan trabaho papa mo? Hindi ko pagtrabahoin yan? Meron akong gagawin project sa sunod. Para pareho kayo magutom. Di ba? Tulong-tulong lang tayo. Huwag na maging ano. Yan, Paborito mo to, di ba? Ano yan? Magpasalamat ka kay Ma'am Marlene Abellana. Sige na. Salamat po kay Ma'am Marlene Abellana. Sino pa? Sa lahat ng sponsor, pasalamat ka. Sino yung mga sponsor? Ha? Ikaw kuya, magpasalamat ka sa mga sponsor mo kang wala pa siya sa isip. Maraming salamat po Sir Whitney, Lislan, Elena, Erica Alpon Vlog, Erica ano po pangalan ng Abellana? Marlene. Maraming salamat po kay Marlene Abellana. Kay Kuya Bal, atin na. Maraming salamat po kay Pabal, kay Kalinga Vlog, at kay Atin na maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa iyo, Dr. Love, maraming salamat po. Yan. Ikaw? Siguro naman, tanda mo na. Salamat po kay Sir Win A, kay Mari Pineda, kay Leslian Elena, kay Ma'am Marlene Abellana, Ate Edna Vlogs. Maraming salamat po kay Kuya Bal Santos po. Maraming salamat po kay Kalinga Prab. Maraming salamat po sa kanya. Maraming salamat. Manong, salamat ka. Meron tayong ayuda ngayon na pagkaibigas. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsor na nagbibigay po ng tulong sa amin, sa mga anak ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sige, tuloy mo lang Manong, tuloy mo lang. Sige, bigay mo kay papa mo. Yan maraming salamat sa kay Kuya Bal na siyang dahilan kung bakit kay Kalinga Prab at kay Atid na magpasalamat din po kayo doon sa kanila. Maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, kay Atid na, kay Dr. Love, at kay Mrs. Love. Sa lahat po ng mga sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bigyan pa kita ng paggastos. 1,000. Maraming salamat pa. Yan. Galing yan kay Ma'am Marlene Abellana, yung pera, yung grocery at saka yung bigas. Salamat tayo kay Ma'am Marlene Abellana. Maraming salamat po Ma'am Marlene Abellana sa binigay niyong grocery at ang allowance namin. Sige. Salamat. Huwag na ha. Jan Marty, bakit natatakot ka sa akin? Kasi nagkamali ka, natatakot ka raw ba sa akin? Pero okay lang naman yan. Judge to sa paglaki mo yan, pero ayaw ko makita ganun kahagang paglaki mo. Ano? Ha? Tingin ka sa akin? Ha? Ayaw ko makita magpatuloy kang ganyan, ha? Pangako mo. Mangako ka. Opo. Sige, mangako ka sa mga viewers mo na hindi ka na magiging suel. Hindi na po mag-i-feel. Ito, ulit pangako mo na to, ha? Kapag hindi ka pa nagbago, kawawa ka.
Iiwanan ka ng viewers mo, siyempre iwanan na rin kita pag wala nang tutulong sa'yo. Ha? Huwag kang maging suhail. Mahalin mo lahat ng mga tao na kapaligid sa'yo. Lalo na yung tatay mo kasi nagsakripisyo na nga yan. Ayan. Sige, maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, John Marty. Yan, bye-bye. Ayan po mga kalingap. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong ngayon, si Ma'am Marlene Abiliana. Thank you so much po. Maraming salamat din po sa lahat ng sponsors kagaya ni Sir Win A, Leslie Anilina, Manaylis. Maraming salamat po. Nakalimutan nilang banggitin si Manaylis. Ako na lang magbanggit po. Manaylis, maraming salamat po. Erica Alfon Vlogs, maraming salamat po. Ganon din po, maraming salamat din po kay Mamo ng Australia, Tita Susa ng Colorado, maraming salamat po. Wibi Canada, Ma'am Marlene Abiliana, sa walang sawa niyo po pagtulong kay John Marty. Medyo naging sutil-sutil lang yung bata pero dapat intindihin din po natin dahil lumalaki pa lang po siya. Kailangan na nating putulin yung sungay na pagkakamali ng bata kasi tayo po ang siyang magtutuwid sa kanila doon sa tamang landas na kanilang pupuntahan. Yan. Maraming salamat din po at shout out po sa mga vlogger na nakapalibot kay Kuya Bal Santos Matubang. Si Kuya Kins, Kalingap Gilbert, Brother Paas, Engineer Agol. Maraming salamat po. Si Catherine Official, Maramaras 27. At ganoon din po si Batang Hamog. Ganoon din po ang aking IT na pinagkatawalaan ko ng channel ko na si Pulubing Milyonaryo. Suportahan po natin ang kanyang channel. Ano po si ulitin ko po, Erica Alfon Vlog, suportahan po natin at gabayan po natin ang kanyang channel. Panoorin po natin ang lahat ng kanyang mga videos. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal niyo po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ida Vlogs, ganoon din po kay Kalingap Rob. Wala po sila sa gawain ito mga Kalingap. Wala rin po kami ngayon sa araw na ito at sa mga darating na pang-araw dito sa inyong harapan. Lahat ito ay pinagpapasalamat namin ng malaki kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ida Vlogs, ganoon din po kay Kalingap Rob. Hanggang dito na lang po ako. Thank you so much. Jesus loves you. Bye-bye.